Hey guys, kung nagpaplano kayong bumili ng bagong smartphone or nag-iipon kayo para mag-upgrade ng smartphone, I think makakatulong sa inyo yung video na to, lalo na sa mga walang idea kung anong bibili nilang smartphone. Ang una nga alamin natin pagka bibili tayo ng smartphone, syempre yung specs ng mismong smartphone natin na luma. Dahil kung di mo naman alam ang specs ng smartphone mo, baka yung mabili mong bagong smartphone, same specs lang ng lumang smartphone mo. Dahil madaan ka lang sa magandang design, tapos akala mo mas maganda na, tapos pag uwi mo ng bahay, dun mo lang malalaman na halos same specs lang pala yung bagong mong smartphone compare sa may luma mong smartphone. At medyo nakakaiyak yun guys. Dahil pagka uwi mo ng bahay, dun mo lang malalaman na design lang pala yung nabago sa smartphone mo. Pagdating sa performance, halos same lang, tapos same lang din ng display, at saka same lang din ng camera. Para saan pa yung nag-upgrade tayo kung design lang pala yung mababago? Kaya bago kayo bumili ng smartphone guys, check nyo muna ang pinaka full specs ng smartphone nyo. Processor, tingnan nyo kung gusto nyo mas malakas na pang gaming. Syempre camera naman, pagka mas maganda sa may camera, huwag kayo magpapadaan guys sa may mas maraming camera. Dahil hindi naman ibig sabihin nun is mas maganda yon. Mas okay pa rin na mas makita natin yung pinaka quality ng mismong camera. At mas okay kung may compare natin sa may luma nating smartphone. Ang next step para sa akin, pagka alam nyo na yung key specs ng mismong smartphone nyo, syempre kung magkano ba yung budget nyo para sa isang smartphone ngayon. For example guys, 10,000 yung budget nyo sa isang smartphone ngayon. At for example ulit, galing kayo dito sa Realme C25s na 3 years old na. Dating around 6,000 ang SRP ng smartphone nung unang labas niya. Ang kaso naka standard display lang yan, na meron teardrop notch, saka 6 Hz sa refresh rate. Dahil 3 years old na ang smartphone niya kung di ako nagkakamali. At meron siyang G85 na processor, 4GB of RAM, 64GB na storage, with 48 megapixel na main camera, saka 6,000 mAh siya battery, na merong 18 watts na charger. Yan ang key specs case ng Realme C25s. Syempre bago tayo tumingin sa ibang brand, malamang sa malamang is mga Realme na smartphone din ang titingnan natin. Sa mga kulang 10,000 na mga budget, check natin ang Realme official store sa Lazada para makita natin kung ano bang mga smartphone nila na may offer sa kulang 10,000 na presyo ngayon. Ang isang best option natin dito guys sa may kulang 10,000 na Realme ngayon is itong si Realme C67 na may kulang 9,000 na presyo sa may 256 na version. At lahat halos ng specs na yan, mula sa may display, sa may camera, sa RAM at storage, lahat halos na upgrade. Medyo naiwan lang yung kanyang processor dahil meron siyang Snapdragon 680. At pagka i-compare mo yun sa may G85, hindi nagkakalay ng performance yan kung games ang habol nyo. Pero kung storage ang mahalaga sa inyo at mataas na, mas magandang display, saka mas mabilis sa charger, maganda ang smartphone na yan. Ang kaso nabitin lang talaga siya sa may processor niya. Na halos same lang na yan ng Realme C25s ngayon. Pero kung di naman sa inyo mahalaga ang processor, ting magandang upgrade naman ng Realme C67 mula sa may Realme C25s. Ang kaso lang para sa akin, masyado lang talaga siyang mahal para sa may kulang 10,000 na presyo ngayon. Dahil kung titingin tayo sa ibang brand, napakaraming magandang smartphone sa may kulang 10,000 na presyo. Sigurado mas makakakita kayo ng mayroong mas magandang specs na overall guys, mula sa display hanggang sa may processor, mas maganda pa sa smartphone ni Realme. Ang kaso lang guys, ang isa talaga sa maganda sa mga Realme na mga smartphone ngayon is laging upgraded yung kanilang mga Android version. Kung di ako nagkakamali, ang Realme C25s is galing lang yan sa may Android 10 nung unang labas niya. At ngayon guys, ngayong taon is naka Android 12 na siya. Ibig sabihin meron siyang 2 years na Android update dito. At I think malaking bagay yon. Isa pang payo ko sa inyo guys, pagka maghahanap kayo ng bagong smartphone, mas okay na tumingin muna kayo ng mga review sa may YouTube. Lalo pagka ibang brand ang susubukan nyo. Mas okay na higit sa isa or at least 5 video ang mapanood nyo tungkol sa smartphone na balak nyong bilhin para makita nyo yung mga pros and cons ng smartphone na gusto nyong bilhin. At syempre after nyo makapag-decide na kung anong smartphone ang bibili nyo dahil nga convinced na kayo na okay yung smartphone na napiliin nyo, nagbibigay naman ng link guys yung mga reviewer na pinanonood natin. Makikita natin yan sa mga description nila. Simple lang naman guys bumili ng mga smartphone sa online dahil ka sa Lazada or Shopee or even sa TikTok. Make sure nyo lang guys na official store talaga yung bibilan natin para hindi tayo mapeke. Search nyo lang guys yung gusto nyong shop
at lalabas naman dyan. Kadalasan mga COD naman yan, at pagka dumating sa atin mas okay na videohan muna natin yung parcel para in case pa din na baka bato yung laman niya. Kadalasan kasi guys, hindi naman yung mga seller yung nagiging scammer dyan. Minsan yung rider din, pero hindi ko naman nila lahat. Kaya may mga pagkakataon na lalagyan nila ng bato yung mismong box ng cellphone para makuha nila yung cellphone na nasa loob ng mismong box. Syempre mapapalitan nila yung tape at magmumukhang bago pa rin. Kaya mas okay para sa akin guys na mabidyohan nyo yung cellphone pagka i-unboxing nga natin. Mas okay din sa mismong harap ng rider para makita nila kung ano talaga yung laman. Sa kanyo bayaran syempre dahil COD naman yan. Dahil alam ko naman guys na marami pa rin sa inyo, isa yun yung sumubok sa may online. Pero sayang din guys, dahil napakalaki ng mga nagiging discount sa may online. Dahil kasi may Lazada at Shopee. Malaki yung mga makukuha natin discount sa kanila compare sa may mall or sa SM. Dahil katulad nga ng Realme C67 na yan, kulang 9,000 siya ngayon, pero pagka naka-sale, is around 7,000 lang yan. Or even mas mura pa, pagka meron tayong voucher. Isa pang tip ko sa inyo, siguradong marami sa inyo guys na nag-iipon pa mula last year. At baka last year nyo pa nakitang Infinix Note 30 na balak nyong bilhin. I suggest guys, mag-stick lang kayo dyan sa may plano nyo, Infinix Note 30. Dahil still sulit pa rin naman yan. Dating kulang 9,000 yung kanyang SRP, pero ngayon makabibili nyo na nga lang siya ng kulang 7,000. Or mas mura pa yan, pagka nakasilat may voucher tayo. Kaya still guys, kahit luma na yan, at merong mga bago na, still masulit pa rin ang Infinix Note 30. Dahil nga maganda yung kanyang specs, tapos mas mura pa. Tapos hindi pa sila nagsasawa sa G85 guys. Ginawa pa nilang G91 Ultra para magkaroon ng bagong pangalan at pagmukha siyang malakas. Pero technically guys, recycled version pa rin yan ng G85. Still same pa rin sila ng performance. Balikan natin saglit guys yung example natin na kulang 10,000 na budget. Para may idea kayo kung anong specs bang makukuha natin sa may ganyang budget ngayon. Example itong si Tecno Camon 34G. 9,000 yung kanyang SRP sa may 256 na version. At naka 120Hz sa display yan na naka AMOLED pa. With 70 watts na charger at G99 na processor. 100% guys. Ang specs ng Tecno is mas upgraded pa. Compare sa mga smartphone ni Realme sa ganyang presyo na kulang 10,000 ngayon. Lamang na lamang si Tecno dyan. Ang kaso Tecno ngayon at hindi siya Realme. Dahil marami pa rin talaga ng mga smartphone user dyan na ayaw nilang umalis sa mga brand na nakasanayan nila. Mas pipiliin nila yung brand na pinagkakatiwalaan nila kaysa sumubok sa ibang brand na kahit mas magandang specs pero mas kilala nga doon nila yung brand na gamit-gamit na nila, kayon pa rin ang pipiliin nila. Dahil kung Realme or Oppo or Vivo ang pipiliin nyo sa mga bagong smartphone ngayon, parang hindi kayo nagpalit. Dahil halos semi-specs pa rin yan ng mga lumang smartphone ngayon. Pero kung magtatry nga kayo ng ibang brand, like ng Infinix, ng Tecno or ng Itel, or even ng Poco, sigurado makakakuha kayo ng mas magandang smartphone sa may kulang 10,000 na presyo. Sigurado yan guys. Comment nyo lang po sa baba guys kung meron pa kayong mga tip para sa mga bibili ng mga bagong smartphone dyan. Thanks for watching!